Magandang umaga po tayo magpuri sa Panginoon. Tayo po sa Panginoon, Lord Jesus Christ, my Lord, salamat sa Panginoon sa Panginoon. Maraming salamat Panginoon. May ganda ng umaga, o si Jesus ang inuna. May ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. May ganda ng umaga, si Jesus ang inuna. May ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano ba ang problema? Ay, kaya mo ba rin? Kaya puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ganda ng umaga, si Jesus ang inuna. Ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ganda ng umaga, si Jesus ang inuna. Ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano ba ang problema? Ang problema? Ito'y kaya-kaya mo mali. Ito ay kaya-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. May ganda ng umaga, si Jesus ang inuna. May ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. May ganda ng umaga, si Jesus ang inuna. May ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano ba ang problema? Ang problema? Ito ay kaya-kaya. Puso ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Lord Jesus. Habang hindi karapat-dapat, pagpupulan ng iba, ang wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masukulan ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo sa aking kailan.
Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos at umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habang ulan ko'y gawa ng iyong kawiran at amoy patawarin. Yakap mo, Diyos na kalutan. Ibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at kapiran na kahit minsan di na mahiran ang kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for this word, Lord. Thank you so much. Napakat po natin ang Panginoon. Sige po, makaupo na po tayo mga kapatid. Magandang umaga ho sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, pati mga nanonood dyan sa iba't ibang bansa. At salamat po dito sa ating live. Welcome po sa ating bagong gawain ng Panginoon, ng The Bride of Christ TV. We are under na po ng pangalan po ng The Bride of Christ of the End Times Church. Salamat po. Palakpakan natin si Lord. Ang sabi kasi diba, isa, dalawa, tatlo nagkakatipon sa kanyang pangalan na andun siya. Yun na, dito siya. Amen. Okay, sabihin nga ho natin, I am Charito. I am Charito. Ako'y pinagpala, pinaburan, malakas, ligtas, at mabubuhay magpakailanman. Salamat po, palakpakan natin si Lord. Yan, pati yung aso nakikicharito na rin. Okay. Amen. Sige. Okay, sige. Announcement muna tayo bago tayo mag-start. Okay, so iniimbitahan ko po kayo na maki-like at subscribe sa ating sa ating Facebook. Ayan po yung ating page. So sa ngayon, meron po tayong 8.4K. Uy, parang kailan lang 1K lang. Guys, hindi ko siniseryoso yung Facebook, pero 8.4 na pala, malapit na ma-monetize ang ating Facebook. Hallelujah. Blessing sa amin to. Blessing sa church to, no? Okay, 8.4 na po ang followers pala natin. Salamat sa Panginoon. Hala ko kasi mga nasa 4 pa lang, no?
na 1 kasi nung una ko nakita siya 1, 4. Salamat sa Panginoon. So, paki-follow lang po ang ating Facebook sa ating dito sa ating page ng The Bride of Christ TV at ano pa ba meron man. At higit sa lahat, ang ating YouTube channel, nasa 137K na po tayo. Palakpakan. At sa awa at biyaya ng Diyos, meron na po tayo, nakakuha na po ko niya ng silver button natin. Ang Bride of Christ TV ay sa inyo po. Kasi kung wala po kayo, wala pong Bride of Christ ang channel. At nakakatuwa naman yung mga ibang mga subscriber ay nandito ngayon. Salamat po sa mga tao nandito. At ayan po ang pinaka-popular po dyan, yung katapusan ng mundo, no? Load lang po kayo dyan, tsaka yung mga live, tsaka yung mga recording natin sa ating Google Meet. Nandyan na po lahat. At I hope na ito ay maging inspirasyon po para sa inyo, para ikalalawak ng ating misyon. Ang ating misyon dito sa lupa, alam naman natin na kaya tayo nabubuhay pa rin sa lupa kasi may pinapagawa mo ang Panginoon sa atin. Tutusin mga kapatid, no? Bakit buhay pa tayo? Ligtas na tayo, di ba? Tutusin ligtas na tayo, pinatay po rin ng Panginoon, pero ba't nandito pa tayo? Kasi meron pa tayong pinapagawa ang Panginoon sa atin. Yung ipalaganap yung gospel na iniatang ng Panginoon sa atin, no? Sa ating makabagong panahon. Sige mga kapatid, ano ba? Meron pa pala kaming TikTok. Si Kaisel talaga. Yung ating TikTok, The Bride of Christ TV sa TikTok, paki-follow po. Sa ngayon po ay okay lang, 552 followers. Okay na yun, salamat. Kasi bago lang ito. Mga short, lang po yan, short na mga mahilig mag-TikTok. So, at least meron tayong mga social media natin ngayon, hindi lang YouTube, meron tayong Facebook at TikTok. Salamat po sa mga nakapag-subscribe na. Okay, so, sige po, magsimula tayo sa, bigyan nyo naman ng isang mag-pray na tayo sa doon mga kapatid. Okay. Lord, salamat po sa umagang ito. Gabayin niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaral. At nawa, Panginoon, ay patuloy na mangusap ang Santong Spiritong Banal. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Okay, so parang devotion type ang pag-uusapan po natin ngayon. Ang pamagat po ng ating topic ngayon ay ano yung grace, law, at saka yung works. Kasi hindi naging malinaw pa ito sa atin sa iba. Pero ngayon, titingnan natin si Apostol Pablo kasi may sinulat siya, no? Itong Galatians pa to, mga kapatid, gusto ko kayong bigyan ng information, for FYI lang po. Ang Galatia, sino ang may sulat po niyan? Si Apostol Pablo. Sino po ang kausap? Mga taga-Galatia. Ang Galatia po ay Hentil na bansa. At sila po ay, ang kaso po nila, sila yung mga taga-Galatians na pinapasukan ng mga Judaizer na natuturuan ng bagay na tinuruan sila ng grace pero nahaluan ng works. Kasi may mga Judaizer na sabi sa kanila na ay hindi lang sapat si Kristo, kailangan nyo magpa-circumcise. So yun po yung mga kaso nila. Kaya nga pagdating ng Galatians chapter 1, sinabi doon na kung may magturo sa inyo ng ibang gospel, ay anathema. Doon po pumapasok po yun. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, ang daloy ng sulat ni Pablo dito sa Galatians ay binabali ni Pablo rito yung mga maling turo ng grace. Kasi mixture na nangyayari sa wherein napapanahon sa atin ito ngayon mga kapatid. Tayo ngayon ay nasa panahon tayo ng ang kalaban talaga natin ng grace. So meron tayong enemy of grace na sinasabi. Kasi po ang gospel ho talaga, there is no such any gospel tinuturo sa ating mga hentil. Maliban lang yung gospel of grace. Ang gospel of grace ay yung relasyon natin sa Diyos dapat nasa biyaya lang po. Wala ho tayong gagawin para sa Diyos, para matuwa ang Diyos sa atin. Yun po yung basic na tinuturo ko ng grace. Kaya nga lang po, isa sa magandang example itong
Siguro punta tayo ng chapter 3, ano. Okay, start na tayo, Galatians chapter 3, verse 1. Okay, simulan natin, sabi rito, no? Mga mahal kayo mga taga-Galatia, sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na pinahayag sa inyo kung paano namatay si Jesu Cristo sa krus. So, sakit na simulan ito. Ang sakit ng word ng mga hangal kayo mga taga-Galatia. Bakit kaya parang hindi naman to profanity na parang ginigising nyo? Hindi naman po kami sabi po niyan. Bakit kaya parang nire-rebuke ni Pablo dito mga taga-Galatia? Dapat kasi natin maintindihan na bago mag-Galatians 3 verse 1, merong Galatians chapter 2. Gano'n lang kasi ito yun. So alamin natin, Galatians chapter 2. Kasi bago dumating ang chapter 3, may sinabi si Pablo, no? Sabi rito, no? Hindi ko maaaring tanggihan ng kagandahang loob ng Diyos kung ang tao ay mapapawalang sala sa magitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ayun pala yung argumento ron. So, ang topic ni Pablo dito yung nahaluan ng kautusan. Pag sinabi hong kautusan sa Bible, basically, yan po ay tumatalakay sa kautusan para sa mga Hudyo. Okay? Pag sinabing kautusan para sa mga Hudyo, ang laman nito ay kautusan para, para maligtas sila, para, meron tinatawag dyan na ceremonial law at yung tinatawag na moral law. Yung ceremonial law, ito yung relasyon nila sa Diyos. Kailangan nila magpatay ng tupa para mapatawad, etc. Kailangan silang sumunod sa kautusan para maging banal sa mata ng Diyos. Ganun po yun. Pero kasi, pag sinabing kautusan sa mga hentil, ang maano nito isa human performance. Tumatalakay ito sa mga gawa ho natin. Yung gawa natin na pinagmamalaki natin sa Diyos. Okay? Parang sa panahon natin ngayon, no, ano ba yung mga gawa sa ating mga born again Christian? Ano ba yung mga gawa na pinagmamalaki natin minsan sa Diyos? So, pagsimba-simba natin, ano? Ministry. Giving. O yan yung mga yung mga parang nagiging performance natin para para pagpalain, para matuwa ang Diyos sa atin, humingi ng tawad sa Diyos araw-araw para manatiling ligtas. Ganun ang tinuro sa atin ng panahon natin ngayon. Yan po yung kapareho po dito ng kaso ni Apostol Pablo. So ngayon, i-relate natin yan. O so yan pala yung kaso. Ngayon, balik tayo sa chapter 3, verse 1. Sabi dyan, no, maliwanag na ipinahayag sa inyo kung paano namatay si Kristo Jesus. Maliwanag sa inyo yung gospel na nangyari sa inyo mga taga-Galatia. Ganun ang sinasabi ni Pablo. Bakit kayo bumabalik doon sa kautusan? Bakit ang inyong idea ay pag sinabing kautusan, pag sinabing mga Judaizer, sila yung nagtuturo ng grace, then merong pero. Tanggapin si Kristo, pero, yun ang sima doon. Pero pero kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong may gawin para maligtas. Ayan, ang mga ginagawa nila. Para sa panahon natin ngayon, no, kailangan mo tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, pero kailangan mo magpabautismo. Kailangan, umaten sa church para madagdagan ng iyong kaligtasan. Yun yung common na common eh. Kailangan mong tanggapin si Kristo, pero kailangan mong pumasok sa iglesia. Ngayon na nangyayari. Ganon-ganon tayo mga kapatid. Ganon-ganon sa panahon natin. Ngayon yung argumento rito. Verse 2. Sabi niya, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? So, argumento to, no? Kasi once na ikaw ay na-born again, the Holy Spirit is already in you. At nasanay sila na kapag ang banal na Espiritu ay nasa inyo, ibig sabihin nun, ligtas ka na. That is a sign na ikaw ay ligtas na kapag nasa iyo na ang banal na Espiritu. Kaya nga lang, kine-question ni Pablo dito, ano ba, natanggap niyo ba ang banal na Espiritu ayon sa inyong mga gawa? O parang sa panahon natin ngayon, natanggap niyo ba ang banal na Espiritu dahil sa pag-church niyo? Dahil sa pag-speaking of tongues niyo? Parang sa panahon natin ganun-ganun, di ba? O yung mga tinuturo ngayon, di ba, ng ibang Christians daw,
na ano ang ebidensya kung nasa iyo ng banal na spirito, kailangan doon, nagtatangs ka na ron, no? Mga kapatid, meron akong kilalang simbahan ganun eh, bago ka magpastor daw, kailangan mag-speaking of tongues ka muna. Anong sanggaling? Sa Bible yun. Human teaching lang po yun eh, pero ganun yung nangyayari dito. Sabi dito, tinanggap nyo ba ang banal na spirito? So, magitan daw ba ng ayon sa gawa? O ayon sa kautusan? O ito ngayon, no, choice. Paano ba natin tinanggap ang banal na spirito? So, magitan ba ng pananampalataya o magitan ng gawa? Diba? Kasi pag pananampalataya, ito yung once na ikaw ay na kay Kristo na, gawa ng kautusan, natanggap niyo ba ang espiritu ng gawa ng kautusan? O sa magitan ng inyong pananalig tungkol kay Kristo? So magkalaban to, no? Ang argumento dito, para matanggap mo banal na espiritu, ano ba? So magitan ba ng pagsunod mo sa Diyos o sa kautusan? O dahil sa pananampalataya kay Kristo? Dalawa. Pero usually, ang tinuturo ni Pablo, ganito eh. Ephesians. Buksan natin sa Ephesians chapter 1, verse 13. Sabi rito, no, tinan nyo, no, ang tinuturo sa atin, sa simbahan, especially mga taga-Pentecostal, no, ang tinuturo nila, ang ebidensya ng isa na ikaw ay nabautismo sa banal na spirito ay kailangan magtatangs ka o magkikisay ka dyan, di ba? Pero tinang dito, no, sabi dito, no, kayo man ibayan ng Diyos matapos niyo marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita nagdudulot ng kaligtasan. Sumasapalataya kayo kay Kristo, kaya ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak. Tingnan nyo, no, ang Espiritu Santo pala, matatanggap po pala siya kapag sumapalataya lang kayo kay Kristo. No. Pero ang tinuturo ng iba, para matanggap mo yung banal na spirito, kailangan imbitahan mo. Lord, punta po kayo dito. O kaya kailangan may ma-slay, no? Nakikita niyo yan, di ba? Kailangan may mag-tangs ng ano, hindi akong gawin dito. Sa recording ko lang gawin yung nagka-tangs ako. O, di ba? O. So, malinaw, ang turo ni Pablo, once you receive Christ, you already have the Holy Spirit. Yan ang tinuturo niya. Basically, ngayon balik tayo sa Galatians chapter 3. Okay. Sabihin nga ninyo, tinanggap niyo ba ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa, ng kautusan, o sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo? Obviously, ang totoo talaga rito is yung pananampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi ni Pablo, no, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais pa ninyo matapos sa pamamagitan ng sariling lakas. Hindi nyo ba napapansin dito mga kapatid na binabatikos ni Pablo dito yung mga gawa natin, performance natin, kasa dun sa pananampalataya. Tingnan nyo, no, yung works dito parang lumalabas na masama, parang lumalabas na negative. Pero pagdating dun sa pananampalataya, positive kasi ito kay Kristo. Sabi ito, at ngayon nais pa ninyo magtakos sa pamamagitan ng sariling lakas. So, ang pamamagitan ng sariling lakas, ito yun, yung kautusan. Yung sariling lakas na to. Diba? So, again, si Pablo sa kautusan o yung sariling lakas. Kung kumbaga sa panahon natin ngayon, hindi mo pwedeng maabot ang Diyos dyan eh. Hindi mo pwedeng masabi mo matuwa at magpalayan ka na Diyos sa magitan ng iyong mga gawa. Verse 4. Wala na bang halaga sa inyo ang maraming bagay na pinagtitiisan ninyo? Meron pa naman siguro. Verse 5. Bakit pinagkulob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumawa ng himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan? O dahil sa inyong pananalig tungkol kay Kristo? Ibig sabihin, yung kapangyarihan ba ng banal na Espiritu sa inyo ay nakamit nyo ba sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan? So, pinapakita talaga dito na you already have the Holy Spirit, you already born again once na you receive Christ, once na nanalig ka kay Kristo. Kaya pinapakita dito, no, sa verse 5 pa lang na
Tinuturo ni Pablo talaga, nasa pananampalataya talaga eh. Bakit pananampalataya? Kasi si Kristo ay biyaya. Ano igaganti mo sa biyaya? Tingnan mo, no? Ano igaganti mo sa taong nagre-regalo sa iyo? Ano? Sasabihin mo sa nagre-regalo sa iyo, bayaran mo yung regalo mo. Pwede ba yun? Actually, insulto yun sa nagre-regalo. Tutuusin. Kung sasabihin mong babayaran mo yung binibigay sa iyo. Si Kristo ganun din. Libre na nga ang kaligtasan eh. Ang tanging hiningi lang niya sa iyo is to believe, to accept what Jesus has done for you. Dahil hindi mo nga kaya eh, di ba? Okay guys sa mga nakikinig po, no, usapang relasyon sa Diyos po itong pinag-usapan natin ha. Hindi ko po sinasabing wala na tayong gagawin. Eddie, wala ka na bang gagawin? Wala na. Tunganga ka na lang. Marami tayong magagawa sa kapwa natin. Ang usapan natin dito yung tungkol sa Diyos. Verse 6. Tulad na nangyari kay Abraham. Sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring daw na matuwid. Tingnan niyo na, bakit in-example si Abraham dito? Kasi, si Abraham, alam naman natin, he is a father of faith. Alam natin yun. Ang sabi rito, no, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya ay tinuring ng taong matuwid. Ang pagiging matuwid, basically sa mata ng tao, kailangan, di ba, meron kang gawin, kailangan magpakabait ka, mabuti ka, pero sa mata ng Diyos, itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham dahil siya ay sumampalataya sa Diyos. Talagang pinapakita talaga rito sa mga verses na to na sa gospel ni Apostol Pablo na napaka-big deal ng faith kasi sa works. Okay? Pagdating sa Diyos. Verse 7, kung gayon maliwanag na ang mga nanalig sa Diyos ay siyang tunay na lahi ni Abraham. Bigyan ko kayo ng idea, no? Si Abraham, ano ba si Abraham? Si Abraham hindi po perfecto, pero siya ay pinagpala ng Diyos. Charito yan. Biro mo mula sa kahayupan niya, mula sa kanyang hayop, alagang hayop, parang kami ni Kaisel, no? Yung mga pusa namin. Charito rin yung mga pusa namin eh. O kagaya ng aso ni Pastor Claude kanina, nag-charito tayo, nagtataon, o charito din naman siya. Pakikat yun mula sa kanyang mga alagang hayop pala. Alagang hayop, mga asno, mga baka, malulusog. Tapos, doble yung kanyang income. Yun nga lang, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya para magkaroon sila ng anak. Pinagpala si Abraham, pero si Abraham, alam naman natin, for the record, hindi naman siya perfecto. Actually, na-record nga sa Bible, 2 beses siya nagsinungaling. Kung sa mata natin mga tao, ano ba yan? 2 beses nagsinungaling, kinusinti ba ng Diyos? Hindi kinusinti ng Diyos, biyaya ng Diyos sa kanya yun. Kasi bakit? Wala naman siya sa kautusan eh. Remember, kaya lang naman tayo nagkakasala dahil sa kautusan, tanggalin niyo yung kautusan din wala na tayong kasalanan. Amen po ba ron? Ganyan no? Napakasimple lang mo po ng gospel. Bakit? Ang hirap-hirap, pinahirapan ng mga religion yung ating isip tungkol sa kautusan. Kasalanan. Ganito lang naman yan, sabi sa 1 John chapter 3 verse 4, walang kasalanan kung walang kautusan. Nagkakasala ang tao dahil sa utos. Ngayon, ang tanong, kaya bang umiwas ng tao sa kasalanan? Hindi. So, anong solusyon ng Diyos? Pilitin yung tao na umiwas sa kasalanan ba? Hindi. Anong ginawa ng Diyos? O sige, ganito na lang, manalig na lang kayo sa aking anak. Verse 8, bago pa ito nangyari, ipinahayag ng kasulatan na ipinawalang sala ng Diyos ang mga hentil. Tayo nakausap dito. Bago pa ito nangyari, ay pinahayag nga ng kasulatan na tayo sa umagitan ng mga hentil, sa umagitan ng kanilang pananalig sa Kanya. Tingnan nyo, hentil, pananalig sa Kanya. Yun yung magandang balita, at ang magandang balitang ito inihayag kay Abraham sa pamamagitan niya pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Guys, yung sinabi ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya pagpapalain ng lahat ng bansa, hindi mo nang bobola ang Diyos dito. Kung alam nyo lang ang eschatology at napag-uusapan naman natin, makikita nyo in the future, sa eternity, kung paano pinagpala ng Diyos ang Israel. Ang Israel ay mag-i-exist pa rin sa future, sa eternity.
napakalaking bansa ng ano. So, ibig sabihin doon pala mapufulfill yun. Actually, napufulfill na nga ngayon eh. O, diba? Ang dami ng anak ni Abraham. Israel. Sino pa? Buong Muslim. Bakit di ba anak ni Abraham yun? Lahi ni Abraham yun eh. Tingnan niyo, no? Abraham, ang anak niya, sa katulong, ay si Ismael. Tapos, si Sarah naman, Israel. Ang Israel ay yung Israel. Yung Ismael ay po'y lahi ng Muslim. Pero nung time na yun, wala pag-asa magkaanak si Abraham. Pero nanalig si Abraham. At malalaman nyo sa katapusan ng mundo 5:16c kung gaano katindi ang Israel sa future. Sabi ko na sa magitan ko ipagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. At nadamay tayong mga hentil. Ulitin ko, no? Bago pa ito nangyari, pinahayag sa kasulatan na papawalang sala ng Diyos ang mga hentil. May plano ang Diyos para sa hentil sa magitan ng kanilang pananalig sa Kanya. At ang magandang balitang ito, inihayag na kay Abraham. Noong palang pala na, prophecy na pala tayong mga hentil, kay Abraham palang pala. So, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng mga Hudyo ngayon na sila ay blessed nation kasi sila yung prophesied na lahi ni Abraham. Hindi pala mga Hudyo. Kasi sabi rito, no, ang hentil kinukunik kay Abraham eh. Paano mo nasabi yan? Patuloy natin ang pagbabasa natin. Verse 9. Sumampalataya sa Diyos si Abraham, kaya siya ay pinagpala. Sinabi ba dyan na sumunod sa utos ng Diyos si Abraham, siya ay pinagpala? So, ibig sabihin, ang pagpapala pala ng Diyos, dahil ang Diyos ay mapagbiyaya, so, makita talaga ng pananampalataya. Ever since pala talaga mga kapatid, ang Diyos ay talaga ay grace, kaya mas pinagpapala niya yung mga nananampalataya kaysa sa mga gumagawa talaga eh. Napapansin niyo ba yun? Kailan na ba nagsimula ang kautosan? Panahon lang naman ni Moses yun eh. Tapos sa mga Hudyo pa. Sa mga Hudyo lang naman yun eh. Na para magpalain sila sumunod sa utos eh. Pero sa ating mga hentil at kagaya ni Abraham, talagang pagpapala ng Diyos talaga ay base sa pananampalataya sa Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, tinan nyo, no? Hindi mo pwedeng gantihan ng works ang grace kasi nga ang grace, ang response mo dyan ay faith. Huwag tayo malilito ron na ang faith ay yung ginawa ng Diyos. Ang works ay gawa mo. Hindi nalulugod ang Diyos sa gawa mo para kayo pagpalain. Pero mas nalulugod ang Diyos kung pananampalatayanan mo yung gawa ni Kristo. Diba? Yun na exactly yung sinasabi ng pagkakaiba ng grace, works, and faith. Ang ganda na sinasabi niyo yung dito ni Pablo, sumampalataya sa Diyos si Abraham kaya siya pinagpala at pagpapalain ding tulad niya ang Hudyo lang ba? Ang lahat ng nanalig sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Sino na nanampalataya dito sa Panginoon sa kanyang ginawa sa kamay? Kasama kayo dyan, Kasama kayo sa nanalig sa Diyos. Nanalig saan? Sa gawa ni Kristo, ha? Hindi yung gawa natin. Sige, verse 10. Sabi, ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan na nasa ilataw, yun, no? Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Bakit ka nasa sumpa kapag ang basihan ng iyong kaligtasan ay sa magitan ng iyong gawa? Bakit ka nasa sumpa kapag ang basihan ng iyong pagpapala ay base sa iyong gawa? Bakit ka nasa sumpa kung basihan ng iyong kabanalan ay dahil sa iyong performance? Bakit nasa sumpa ka kapag ang basihan ng iyong kalusugan ay ayon sa iyong gawa? Kasi bakit? Dahil wala naman nakakasunod sa kautusan ng Diyos eh. Bakit? Kasi sumpain ang hindi sumusunod at hindi gumagawa sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Ang tanong, may kakayanan ka bang sundin ang lahat ng utos ng Diyos? Wala, di ba? Kaya sumpain, sumpa talaga. Kaya yung mga born again Christian ngayon na walang ginawa kundi ang basehan ng kanilang pagpapalat kaligtasan ng Diyos ay base sa kautusan,
base sa performance nyo, kayo daw ay mga sinumpa. No wonder, kaya marami mga Kristiyano ngayon naghihirap. Mali ang kanilang covenant. Ang basehan ng kanilang pagpapala ay sa pagbibigay. Works. Diba? Hindi ko sinasabing hindi na kayo magbigay. Pero ang basehan ng iyong pagpapala ay dahil sa pagbibigay, nasa sumpa ka daw. Ang pagbibigay ay pagkatapos mong pagpalain, doon ka pala magbibigay, discretion. Okay? Sabihin na naman ng iba, ano, eto hindi na kami magbibigay. Eh, syempre naman, meron kang kapwa no? Ano, hindi ka nakikisama? Pakisama lang naman yun eh. Tayo-tayo na lang yun. Pero wala nang kinalaman ng Diyos po doon. Verse 11, malinaw na ang taong pinawalang sala, malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos ay sa pamamagitan daw ng kautusan. Hindi ka mapapawalang sala sa mata ng Diyos ha. Tingnan nyo, no? Ang topic ni Pablo talaga dito ay mata ng Diyos eh. Kaya ang topic natin dito ay relasyon sa Diyos. Okay? Sapagkat sinabi sa kasulatan, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Pinawalang sala dahil sa pananampalataya ay mabubuhay. O, alinaw dito, no? Ang justification natin sa mata ng Diyos ay sa pananampalataya. Anong pananampalataya to? Kay Kristo. Sa mga nakikinig sa Facebook, ayan o, alinaw mga kapatid, o. Ang basihan ng kaligtasan po talaga ay sa pananampalataya, hindi sa mga gawa ho natin. Hindi yun sa mga performance po natin. Verse 12, ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Sabi rito, no, malinaw dito, no, ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ito naman, di ba? Alam na ho natin yan. No, walang kinalaman po. Ang works never siyang, hindi pwedeng pagsamahin ang works sa faith. Hindi mo pwedeng pagsamahin. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung works ng kautusan sa faith. Kaya sabi dito na ang kautusan ay walang kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Tingnan itong Galatians na ito. Ngayon ang tato natin ito naiintindihan, di ba? Tayo ay wala pa sa Panginoon, hindi lang ito binabasa, ngayon naninibigay malinaw na sa atin. Amen. Sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng hiningi ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Kanino? Sa mga Hudyo. Oo nga, mabubuhay ka talaga pag tinutupad mo. Ang problema doon, hindi lahat ng bagay matutupad mo. Kasi bakit? Sa bagsak mo kalagayan bilang taong makasalanan. Ang hinihingi ng kautusan, perfection. Eh, hindi mo kaya yun. Ang mga Hudyo, meron silang 613 laws, pero pa yung moral law, nahahati sa moral law, ceremonial law. At sinabi ni Santiago, masunod mo ang lahat, pero isa man doon hindi mo nasunod, wala rin. O ano, laban mo. Diba? Verse 30, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Ang sabi sa Bible, Romans 10:4, Christ is the end of the law. Bakit ang law ang kanyang tinarget? Kasi nandun ang kasalanan eh. Tingnan nyo, no? Makikita nyo talaga na ang dahilan ng kasalanan talaga ay nasa kautusan. Kaya ang kautusan na yan dapat baliin sa mata ng mga Hudyo. Kaya nga lang kasi, no, binabasa natin ito, akala nito tayo at tayo ito eh. Tayo mga hindi mo naman talaga tayong kautusan eh. Kaya nga lang, binabasa natin yung mga ano nila, yung kanilang sinulat. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nung siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibiniting sa punong kahoy. Malinaw dito na na si Kristo ay naging sumpa. Totoo naman yung mga kapatid eh. Sabi sa Isaiah, di ba? Siya'y pinarusahan ng Diyos at tayo dapat ang tumanggap. Malinaw dito. Kaya nung si Kristo ay habang nakapako sa krus, lahat ng kasalanan ng buong mundo, lahat ng taong ipapanganak pa sa future, pati yung mga nasa eternity, pinayaran niya yun. Amen. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen.
Okay. Ginawa ito ni Kristo upang pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay nakamtan din ng mga hentil sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kasama pala tayo doon. Kasi meron kasi pangako ang Diyos kay Abraham eh. Diba? So, magitan ng pananalig sa Kanya, matanggap natin ang Espiritong pinangako ng Diyos. So, ano kaya yun, ano? Bakit tayo kinokonek ng ni Pablo kay Abraham? Hindi naman tayo lahi ni Abraham. Okay? So, ano ba ang basihan ng Diyos? Kasi ang tanong dito, ano ibig sabihin ng Diyos sa pamamagitan ng lahi mo, pagpapalain ko lahat ng bansa? Ibig ba sabihin nun, sa pamamagitan ba ng Israel, para pagpalain tayo ng bansa? O meron pang mas mahilig, mas malalim na kahulugan doon? Angat tayo rito. Mga kapatid, narito ang isang pangharin ng halimbawa. Kapag nalagdaan ng isang kasunduan, hindi nito mapapawalang kabulungan inuman. Ito rin ay hindi na maaaring dagdagan. So, di ba, pag tayo ay pumipirma ng isang kasunduan, pag tayo pumirma na ron, halimbawa, pumipirma ka sa kasal, no? Na kayo'y mag-asawa na, pag sa pumirma ka na doon, wala na, kasal ka na. Ang kasal, wala sa seremonya. Sa mata ng batas, kapag nandun na yung papel, kapag gumulong na yung papel doon, wala nang bawian yun kapag nakapirma ka na. Yun ang sinasabi ni Pablo. Ngayon, anong connect nun sa kay Abraham? Verse 16. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi na ang kanyang mga supling na tinutukoy. Tingnan nyo, no? Ngayon, sabi dito, no? Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Meron kasing pangyayari na nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Ngayon, ang tanong, sino itong supling na to? Israel mo ba? Tingnan mo, ang sabi ni Pablo rito, no? Hindi sinasabi na at sa kanyang mga supling. So, singular pala yung supling na to. Hindi sinasabi sa kanyang supling na tinutukoy ay marami, kundi at sa inyong supling. Ang iisang tinutukoy ay ito'y si Kristo. Ang galing sa hermeneutics niya, ni Pablo. Hermeneutics, proper hermeneutics. Bakit? Ang kanyang argumento rito, yung grammar na ginamit. Yung supling pala nito ay singular, hindi pala plural. Kasi pag ito ay plural, lumalabas Israel. Pero yung supling dito, isa. Sabi dito, hindi sinasabi at sa kanyang mga supling. Hindi mga Israel. Pag mga supling, Israel yan. Ang tinutukoy ay doon ay marami o plural. At ang iyong supling ay iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Kaya pala tayo konektado kay Abraham dahil konektado tayo kay Kristo. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, ang pinangako pala ng Diyos kay Abraham sa magitan ng iyong supling, ang pinapangako pala ng Diyos kay Abraham si Jesus Christ. Hindi Israel. Ngayon, dito tayo nagkaroon ng connection kay Abraham. Tingnan nyo si Lord, Abraham, tapos yung supling pala doon hindi Israel, kundi si Jesus. Tapos lahat tayo connected kay Jesus. Ibig sabihin, yun ang dahilan kung bakit tayo kasama sa pinangako. Na pagpapalain forever, yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. Hindi man natin kalahi si Abraham, pero yung pangako, kasama tayo mo doon. Kapag na kay Kristo pa, yun lang yung kung na kay Kristo pa. Pag wala ka kay Kristo, yari ka, hindi ka kasama sa pinangakuan na yun. Verse 17. Ang galing ng hermeneutics niya rito. Tinan nyo, sabi sa inyo mga kapatid, proper hermeneutics. Si Pablo, ang magandang example ng magaling sa hermeneutics. Verse 17, itong ibig ko sabihin, pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan, pinangako niyang tutuparin ito. Ano yung tutuparin niya? Yung pagpapalain niya ang lahat ng bansa dahil kay Abraham, kasama tayo doon. At ang kasunduan na hindi mapapawalang saitay ng kautosan nang dumating ng pagkaraan ng 430 years. Mula kay Abraham, after 430 years, binigay yung kautosan. So, ang tinutukoy dito na 430 years yung kautusan na hindi rin mapapawalang saysay ng kautusan. O, tinan mo pareho. Ito ng pangako ng Diyos. So, ibig sabihin, ang kasunduang ito ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan nang dumating na pagkaraan ng
Hindi sa kautusan, dahil kay Kristo talaga. So, ibig sabihin, itong mga Hudyong to, hindi nila alam yung pinag-uusap nila, yung ginagrab nilang credit sa kalalay sila. Hanggang ngayon, mga kapatid, ang mga Hudyo nagmamalaki pa rin. Verse 18, kung ang pamana ay pinagkaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay binigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng pangako. Bilis na natin. Verse 19. Kung ganun, bakit pa ibinigay ang kautusan? Yung tanong doon. Ibinigay ito, ano daw ang purpose daw ng kautusan? Tanong, bakit nga naman, no? Ba't pa binigay pa ng Diyos ang kautusan kung wala palang kwenta ang kautusan? Para saan? Ibinigay ito upang ipakita kung ano ang paglabag. Bago dumating ang anak, pinangako ang ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel ng tulong na nakapagligtas. Ang purpose pala ng kautusan para ipakita sa iyo na nagkakasala ka. Yun lang ang purpose mo. Kaya yung mga mga SD dyan, kautusan pa more. Ngunit hindi na kailangan ang tagapamagitan ng isang panig laban sa gumagawa ng sunduan at ang Diyos ay isa. Ibig sabihin nito'y sumasalungat ang kautusan sa pangako ng Diyos, hindi. Nagbibigay sana ng kautusan ng taong maging patuloy sa paningin sa pamamagitan ng pagsunod niya dito. Sige, taktawan na natin yan. Verse 22, ngunit ayon sa kasulatan ng lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Ayun, no? Lahat ng tao ay bagsak sa kasalanan, kaya ang pinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus na ibibigay sa lahat ng sumasampalataya. Si Kristo ang ating koneksyon para tayo ay makasama doon sa eternity. Verse 23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ikinulong ng kautusan hanggang sa pananampalataya. Ito ay nahayag kay Kristo. Pinapakita rito yung dalawang dispensation, Old Testament law, New Testament grace. Okay? 24, kahit ang kautusan ay naging tagapag... Tingnan nyo, no? Basahin natin sa King James. Sabi rito, no? Why the law was our schoolmaster to bring us to Christ. Yung pala ang purpose nun. That we might justified by faith. Totoo po yun, mga kapatid. Kapag ikaw yung klaseng, kahit saang religion, no, kahit saan, darating at darating ang oras, mapapagod ka sa kautusan at hahanap ka ng kalayaan. Kaya ang purpose daw ng kautusan, para dalhin daw tayo kanino? Siya ang ating schoolmaster, yung law, para dalhin tayo kay Kristo. Para tayo ay mapawalang sala sa magitan daw ng pananampalataya. Justified by faith. Linaw-linaw, no, ng mga tinuturo ng full grace. Full grace to, mga kapatid, no? Ito tinuturo namin ni Bishop, eh. Hindi nila alam, hindi tuturo ni Bishop Emmy, hindi tuturo ni Pastor Edwin o ni Joseph Prince, turo ito ni Pablo, eh. Ito ba binabasa sa simbahan to? 25. Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Kapag na kay Kristo ka na, ang basihan ng Diyos sa iyo ay pananampalataya na, hindi dahil sa pagsunod mo sa Diyos. Ang pagsunod mo sa Diyos, gawin mo lang yun sa tao. Nakikita niyo ba yung sa whiteboard na yun? Ito ikaw. Ang relasyon mo sa Diyos ay base sa iyong pananampalataya. Diba? Ngayon, kapag ikaw ay na kay Kristo ka na, hindi ka na, wala ka na sa law. Si Jesus na yung namamagitan sa iyo. Dahil sa inyo pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay ang linaw, Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay ano daw? Anak ng Diyos. Sino na nananampalataya kay Kristo Jesus dito? Ngayon ang tanong, anak ba tayo ng Diyos o hindi? Bakit? Kasi nandito nakasulat. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Pumalakpak yung mga anak ng Diyos. Ano pa ng Panginoon? Mga kapatid, the Bible may sabi niyan, eh, no? O ito yung basihan ng pananampalataya natin, eh, di ba? 27, ang buhay mismo ni Kristo ay sinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y mabautismoan sa Kanya. Anong bautismo to? Tubig ba? Hindi. Ang sabi sa Bible, di ba, si Jesus Christ nagbabautismo sa banal na spirito, hindi po to tubig. Walang ilalaman ng tubig dito. So ano daw? Ang buhay mismo ni Kristo ay sinuot sa inyo na parang damit. Yung katwiran, yung pagiging malinis, di ba? At sabi nga, di ba, sa Revelation, yung bride of Christ daw, yun daw yung ano daw, siya daw ay sinuotan ng kulay puti.
na damit na sumisimbolo sa righteousness ng mga mananampalataya. Ito ho yun, ano? Kaya tayo naging bride of Christ dahil tayo ay sinutan ni Kristo ng kanyang damit, ng kanyang katwiran o pagiging righteous sa mata ng Diyos. Sa tao, hindi tayo righteous, syempre, expect yun na yun. Tanggap din natin yun. Pero sa mata ng Diyos, dapat tanggapin yung katotohanan na kapag nakikristo ka na, matuwid ka na sa mata niya. Okay. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at malaya, ang lalaki at babae. Kayong lahat ay isa dahil sa inyo. Dito papasok mga kapatid na ang lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, kasama ng mga Hudyo, ay iisa lang dahil kay Kristo. Kaya nga, ang linaw na sinasabi ng Biblia na mayroong tatlong grupo ang tao sa Bible. Hudyo, Gentil, at Kristiyano. Okay? Salamat sa Diyos, kasama tayo sa Kristiyano. Kaya nga, di ba sa eternity, sa bagong part 16 natin, tatlo rin ang tao doon. Hudyo, Gentil, at Kristiyano. Ang Kristiyano, yung bride of Christ, nakatira sa New Jerusalem. At ang mga Hudyo naman, ay mga mortal na tao. Ayan ang sinasabi na. Tapos, ang mga Gentil, nasa papaligid. 516 sila lang patuloy. Di ba? Ito yun. That is exactly what sinasabi dito sa Bible kung sino tayo at sino tayo sa future. Kaya ang big idea dito ng mga kapatid? Ang big idea dito, kahit kailanman hindi kinalulugdan ng Diyos yung ating mga works. Laging faith. Ano yung faith natin sa ginawa ni Kristo? Simple lang. We are saved forever. We are forgiven forever. We are blessed and highly favored forever. Tayo pinagpala ng Diyos. Tayo ay pinagaling sa lahat ng ating mga sakit karamdaman. Kompleto ang buhay Kristiyano kapag nasa Diyos. Dito papasok yon. Okay? Pero kagaya na sinasabi ko sa inyo, ang buhay Kristiyano hindi natatapos sa relasyon sa Diyos, mayroon tayong kapwa pa rin. Doon dito papasok yung ating mga gawa. Kaya natin. So, yun lamang po mga kapatid ang ating pag-aaral ngayong oras na ito. Galatians chapter 3, pinapakita ang full grace talaga ang tinuturo ni Apostol Pablo. Full grace. Full grace yan, di ba? Yan yung naririnig nila badala sa amin. So, yun po. Palakpak po natin ng Panginoon. Pwede na po magtanong yung gusto magtanong. Topic man dito o out of topic, tatanggap ako. Sige lang. Tanong na kay Mako. Sige kapatid na, ano pa nga? Sige kapatid. Pastor, kailan ba natin humingi sa araw-araw ng kapatawaran ng Panginoon? Kailangan ba natin humingi ng tawad sa Diyos? Sa araw-araw. Ikaw, kung gusto mo, pwede. Sige, sagutin natin. Okay, ang tanong ng ating kapatid kung dapat ba tayong humingi ng tawad sa Diyos araw-araw. Napaka-controversial ang tanong na yan. Kasi tinan nyo, ang argumento dyan lagi, Edwin, kahit anong sabihin mo na tayo pinatawad forever, may emosyon tayo Emosyon daw, emosyon. May emosyon tayo. Yung common na sinasabi sa akin. May emosyon tayo para nang sa ganoon, magkaroon tayo ng peace of mind para humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kaya kailangan pa rin humingi ng sorry sa Panginoon dahil may relasyon tayo sa Panginoon. Mga kapatid, yan po yung common na inaanong sa akin. Ngayon, ang tanong, tama ba yun? Tingnan muna natin sinasabi ng Bible bago tayo mag-judge. Hebrew, chapter 9, verse 12. Sabi rito, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabalan-balan at ito'y sapat na hindi dugo ng kambing at buhay ang kanyang inhandog. Ibig sabihin, hindi basta-basta raw yung kanyang inihandog. Tapos minsan lang damang yun, minsan lang daw niyang ginawa. So ano yung ginawa niya? Kundi ang sarili niyang dugo daw yung pinambayad niya, mga kapatid, nakakaya sa Panginoon. Na yung ibinayad niya sa atin pagkamahal-mahal tapos hindi natin bibigyan ng value. Para ano daw? Anong purpose daw ng kanyang kamatayan?
para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Tapos may time frame mo, magpakailanman. Kaya ngayon, ang tanong mo sa akin, Pastor, kaya dapat ba tayong humingi ng tawad sa Diyos araw-araw? Ang tanong kasi dito, nananampalataya ba tayo kay Kristo? Nananampalataya ba tayo sa Kanyang ginawa? Ito yung ginawa niya. Kung ginawa niya ito, dapat pananampalatayanan natin ito. So, in what way, para makita sa atin tayo nananampalataya? Doon papasok yung tanong na kung nananampalataya ko ay pinatawad na forever. Ang tanong, kaya ba ng sikmura mo nang humingi ng tawad sa Diyos araw-araw kung pinatawad ka na pala? Eh anong basehan ng iba? Emosyon. Hindi dapat emosyon. Doon tayo sa sinasabi. Kasi tinan nyo, no, si Kristo namatay sa krus, ang ini-expect niya sa atin, manampalataya tayo sa Kanya. Ang ini-expect niya sa atin, panampalatayanan yung ginawa niya. At isa sa ginawa niya, yung pinatawad tayo magpakailanman. Pagpapakita ba ng pananampalataya sa Diyos yung hingi ka ng tawad sa Diyos araw-araw? Lumalabas na Lumalabas ba na may faith ka? Ang issue rin is faith. Pwede sabihin mo sa akin na, oo, pwede na humingi mo ng tawad. O, ikaw pwede. Kaya nga lang, binabangga mo to. Parang sinasabi mo na parang wala kang tiwala sa ginawa ni Kristo. Eh, hindi naman yun, hindi naman ganun nasa puso ko. Hindi, kahit ano nasa puso mo, ito eh. Tinan mo, no? Minsan na nga lang ginawa ni Kristo eh. Hindi basa-basa yung pinambayad niya doon. Kasi tinan nyo, no? Kung hingi ka ng hingi ng tawad sa Diyos sa araw-araw, wala kang peace of mind nun. So tuwing nagkakasala ka, Lord, sorry, patawarin. Tapos pagpiling mo pinatawad ka na. Okay na. Eh, tao, nagkakasala, araw-araw. Yes. Natalisod ka, napamura ka. Putok din ka. Ay, nagkasala ako, Lord. Sorry po. Nakakapagod yun. Ayaw nga ng Diyos yun eh. Ang gusto kasi ng Panginoon Diyos, so magkaroon tayo ng peaceful relationship sa Kanya. Sa tingin mo ba, meron kang peaceful relationship sa Diyos kung hingi ka ng tawad sa Diyos araw-araw? Yes. Eh sinabi na nga niya, pinatawad ka na eh. Ephesians 1:7, Mati naman. Hindi kita pinapagalitan yun. Record you. Sorry na. Okay. Ito. Tinubos tayo ni Kristo sa umagitan ng Kanyang dugo at sa gayon pinatawad, past tense na. Pag sinabing pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan, gaano ba ka-amazing yun? Ganon kadakila ang Kanyang gandang loob. Tingnan nyo, amazing grace. Kadakila. Yung mga sa English man, i-click mo nga muna ito. Click mo muna yan. Tingnan mo rito sa King James. Ito. Riches of His grace. Yung grace na riches pa. Ang biyaya is biyaya, pero ito, hyper grace talaga. Paano ba yung hyper dyan? Yung riches. Sagana ang Kanyang biyaya. Amen. Balik tayo sa Tagalog, mahal. Tinubos tayo ni Kristo pagdating ng Kanyang ganong kadakila ang kagandang loob. Ang amazing dyan, yung pinatawad ka na. Tingnan nyo, huwag kayo malilito rito ha. Bigyan kayo ng magandang halimbawa. Ayon sa Bible, pag sinabing sin, ito ay dalawa. Isang hamartia, hamartano. Ano na ba natin? Hamartia, hamartano. Ang hamartia ay noun, ang hamartano ay yung verb. Ganun lang po kasimple po yun. Walang pagkakaiba dun sa magnanakaw sa nagnakaw. Ang magnanakaw ay yung noun, yung nagnanakaw ay yung verb. Ang binayaran ni Kristo sa atin, yung pagiging makasalanan natin. Okay? Sa mata ng Diyos. Dito tayo tingin kay Kristo. Dito hamartia, pero yung kasalanan ng natin, dito yung hamartano. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang binayaran ni Kristo yung hamartia. Yung hamartano, hindi na tayo sinisingil dyan kasi, o sige nga, magbigay tayo ng hamartano tingnan natin kung kukonek sa Diyos to. Kapatid, magbigay nga kayo ng halimbawa. Ate, magbigay ng halimbawa ng kasalanan. Bigay ka.
kasalanan Ano ko? sabi? Sinungaling. Sinungaling, okay. Pag ba nagsinungaling tayo, sino naapektuhan? Ang Diyos o ang tao? Tao. So kanino yun? O ano yun? Ibig sabihin nun, yung nagagawa nating kasalanan, laging sa tao. Bigyan kayo sa panglimbawa. Bigyan yung kasalanan. Nanakaw. Pag nanakaw, ang tanong, pag nagnakaw ka, sino ang gagabyado? Ang Diyos o ang tao? Tao. So kanino talaga ang pagnanakaw? Kayo kung nagkakasala. Tao. Tao. Sa pabigyan tayo. Pangangalunya. Kapag nangalunya ka, sino ang gabyado? Ang Diyos ba o ang tao? Tao. Kanino ka nagkasala? Tao. Ano tawag doon? Hamartano. Yun. Okay, ganito lang. Hindi ka manampalataya kay Kristo sa kanyang anak. Yun ay kasalanan. Ang tanong, sino apektado doon? Ang tao o ang Diyos? Diyos. Diba? Oh. Kaya pag hindi ka nanampalataya kay Kristo, yun ang kasalanan. Hindi na di ba mga kapatid? Kaya, ang tanong, yung kasalanan ba dito ay hamartano o hamartiya? Tingnan natin sa click. Click mo. Yan, pastor. Hindi yan, pastor. Asan? Tumalik kayo. Ay, ayan pala yun, pastor. Ito. Ikaw may kasalanan. Si Kambing, kahit na lang. Ano ba yung forgiveness? Diba? Okay, forgiveness of sins. Ano yung sin? Ito? Sin? Teka lang hamartano to malamang, syempre. Ano gagawin? Hindi ko lang. Paraptoma. So, ano ito Trespass. Trespass, hindi to sin. Ano ba naman? Ano nga tayo? Ano ba yung binayaran ni Kristo? First, John chapter 1 verse 29. Matunda namin John 1:29. Ano ba yung binayaran ni Kristo? Oops, 29. Sige na. In the next day, John see Jesus coming unto him, said, Behold, the Lamb of God, siya ang kordero ng Diyos. He take away the sin. Ano yung sin dito? Tanda lang. Ayan, hamartiya. Ang binayaran ni Kristo, yung hamartiya. Yan yung kasalanan ni Adan, na Eva. Yun ang dahilan kung ba't tayo naligtas. Kaya pagdating dito, mga kapatid, ang sa relasyon ng Diyos natin, ang binayaran niya rito, yung hamartiya talaga. Yung hamartano, hindi naman pinakikilaman ng Diyos yun kasi hindi naman siya na-offend dyan. Paano kung sabihin ko sa inyo hindi na-offend ng Diyos sa hamartano? Hindi siya na-offend doon. Ngayon, sa Old Testament, may nasulat, na kung ano yung ginawa mo sa iyong kapatid, ay yung kapatid doon, kapatid mong mga Hudyo, ay sa akin mo ginawa. Kaya pag ang isang Hudyo nakapatay, nagkasala ka rin sa Diyos. Yun. Ganun sa Old Testament. Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, binirake niya yung law na yun. Na kayo ililigtas ko sa kasalanan. Di ba sinabi ni Jesus Christ? Nung binasa niya yung, yung sa senaryo sa Bible na binasa niya yung Book of Isaiah. Sabi ni Jesus Christ, sabi nila, binasa niya di ba yung Book of Isaiah? Sabi rin, di ba? The Spirit of the Lord is now upon me. Etc. Tapos nung sinarado niya yung scroll, ang sabi niya, now, these scriptures have been fulfilled. Nangyari na to. Tapos sabi ni Jesus Christ, ang kakabi ng mga Pariseo, paano na-fulfill? Na-fulfill na to sapagkat ngayon ang kalayaan ay sa inyong kasalanan. Hindi niyo ba napapansin siya sabi ni Christ noon na eto na yung panahon na paglaya ninyo sa kasalanan. Kasalanan lang kasalanan natin, nila, natin, o Kasi sila, pati hamartano, sinisingil ng Diyos. Kaya nung dumating si Jesus Christ, doon niya binirake yun, I will break the law. Tapusin ko na yung law. Yun yung binayaran ni Christ. Yun yung sinasabing pinatawad ng ating mga kasalanan. Bayad na yung ating kasalanan. At ang Diyos, hindi na na-offend sa mga nagagawa mo rin sa kasalanan sa kapwa mo tao. Pinatawad na rin. Sige nga, isa pa nga, magbigay nga kayo ng kasalanan, check natin kung
Ano, sige nga, magbigay pa kayo. Bigay pa kayo ng isang kasalanan. Business. Chismis. Ang tanong, pag nag-chismis ka kapatid, sino naapektuhan? Ang Diyos o yung kapwa mo? Apektado ba ang Diyos doon? Hindi po. Nagagalit ba ang Diyos doon? Hindi po. Hirap, no? Hirap ang tanong, no? Sino naapektuhan? Pag nalaman mo chismis mo ka, matutuwa ka, magagalit. So, sino naapektuhan? Tao. Ang tanong, ang Diyos ba naapektuhan? Hindi po. Siya ba ang pinagchichismisan natin? Eh kung pag-chismisan na natin, ma-open ba siya? Ganun lang kasimple guys ang kasalanan. Ang kasalanan ito ang kasalanan sa tao. Yung actual yung verb, hamartano. Pero yung hamartiya, yung binayaran ng Diyos. Yung estado mo bilang makasalanan. At yun ang magdadala sa impyerno kapag hindi mo na-deal yun. Eh ang dealing doon, simple lang. Kapit ka kay Christ, angkas ka kay Christ para mapatawad ang iyong hamartiya. Ang iyong pagiging makasalanan. Kasi ang pagiging makasalanan mo, bayad na lahat doon, pati yung mga hamartanong meron ka. Remember, ang hamartiya, yan ay noun, ang pinakaugat, ang verb dito, yung hamartan. That is exactly what the Bible says. Kaya kapatid, kung nagkakasala ka sa iyong, alam mo, nakapagsinungaling ka, tutuusin, technically, kapwa doon naman. Kung nakapagsinungaling ka at meron naka-atraso, sa tingin ko sa tao ka dapat mag-sorry. Kapag nakapangalo niya ka, sa tingin ko dapat sa asawa mo ikaw mag-sorry kung patatawarin ka. Malas mo na. Baka ikaluboso ka pa, daling ka sa sa Netherlands. Diba? So, yun lang mo mga kapatid ang sakit. Palakpakan natin si Lord. Guys, wisdom ng gusto, wisdom ng gusto. Yo, may tanong pa ho. Anything po, anything. Kaya kapatid ka. Tayo po kayo kapatid. Then, Pastor, yung 1 John 1:9, ano ba yung parang grasya ninyo para sa akin lahat ng makasalanan? Kaya natin kapatid na. Itong 1 John 1:9, gasgas na gasgas itong ginagamit ng ibang mga so-called Christian na sinasabi nila na, ayun maliwanag na kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos kapag ikaw ay nagkakasala. Kasi sabi dyan, basahin na natin. Hindi, 1 John, mahal. Ikaw talaga, pastora. Christian 1:9. 1 John 1. Dami kasi nandun Sabi dito, typical na Kristiyano magbabasa ng ganito. So, balik kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan daw. Maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At dininisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So, ang iniisip natin dito, ang iniisip ng ordinaryong Christian dito, yung kasalanan dito, yung nagagawa mong kasalanan, kagaya ng pagmumura, pagsinungaling, panonood ng pornography, ano ba yung naiisip mong kasalanan? O, mag-isip na kayo, mag-isip kayo ng ibang mga kasalanan. Utang sa Mumbai. Ha? Utang sa Mumbai na po. Hindi kayo. Hindi ka nagbabayad ng utang. Ano ba yung mga kasalanan? Ang tanong kasi dito, ito ba ay sinasabi na tayo humingi ng tawad sa Diyos araw-araw? Kasi araw-araw ka nagkakasala. Ngayon tanong, ano ba yung kasalanan dito? Naniniwala ako kung ito ay hamartiya, I strongly recommend na humingi kayo ng tawad sa Diyos araw-araw. Pero pag ito ay hamartiya, meron akong gusto sabihin. Sige, mag-click mo itong mabuti para punta mo yung King James. Sabi rito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Okay, ang tanong, anong sins to? Click mo to, mahal. Ano daw? Hamartiya. Yung ating pagiging makasalanan.
Eto, hamartia. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang pag-confess ng ating kasalanan dito ay hindi yung nagagawa natin araw-araw, kundi yung ating tinatawag na repentance sinner o repentance. Nangyayari ito sa tuwing tatanggapin mo ang Panginoon. Sa tuwing unang araw ng iyong pagiging born again. Ibig sabihin, ang 1 John 1:9, kanina ito ay i-apply sa believer o sa unbeliever. Ano, araw-araw kang tatanggap sa Panginoon. Kaya ang issue dito yung pagiging makasalanan mo. Kaya tiniyo, di ba, pag may repentance prayer, sabihin mo, Panginoong Jesus, humingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan mula pagkabata hanggang ngayon. Tinatanggap kita. Common yun, di ba? Yung repentance, dito yung... Kaya, ang 1 John 1 ay talaga ay sa mga unbeliever, hindi sa mga believer. Kaya, pag tayo ay nagsishare ng gospel, usually ako pa nagsishare ako ng gospel, alam mo kapatid, para mapatawad ng iyong kasalanan at ikaw ay may panganak ng muli. Ayon sa 1 John 1:9, yun ang kinukog ko. Kaya ano problema? Hindi nag-research yung iba, nagtuturo. Basta kasalanan. Ito paano? Dapat tingin tayo sa Greek ito, since Kung may internet lang, pakikita ko sa inyo Ano pagkakaiba ng hamartia sa hamartano? Hamartia is noun. Verb ang naman ng hamartano. Kaya dito, hamartano, hamartia dito. Pero yung hamartano dito, nagkakasala ka sa tao. Ngayon, kaya kayo iiwas sa pagkakasala para hindi ka magkasala sa tao. Dahil ang Diyos, binayaran na yung kasalanan mo tapos na nga Sabi nga ni Jesus Christ, tetelastay tapos sa'yo parang hindi ka tapos. Para bang araw-araw para bang may agam-agam ka pa. Kaya kapatid, yung tanong mo rito, ang pinaka-context po nito, basahin nga ulit natin, Tagalog ito. So, balit kung ipapayag natin sa Diyos ang ating dapat dito, kung ipapayag natin sa Diyos na tayo'y makasalanan, dapat ito yung tamang translation dito. Kung ipapayag natin sa Diyos na tayo'y makasalanan, maaasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa ating pagiging makasalanan sapagkat siya ay matuwid. Yun ang eksaktong sinasabi dito, hindi yung ating mga kasalanan. So, anong problema? Translation ang problema. Ang Bible pwede magsinungaling sa translation. Pero kung titingnan mo sa Greek, hindi naman yun ang sinasabi. Hamartia ang sinasabi. Diba? So, sino paniniwalaan natin? Kung Tagalog o yung Greek? Yung sinabi mismo ni Pablo kasi, doon tayo mag-rely sa sinabi ni Pablo. Ang sinabi ni Pablo, nung sinulat niya ang Bible, nasa lingwahe siya ng Griego. Kaya first kung sinasabi tayo hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ng Diyos at wala sa ating kanyang salita. Nagkakasala. Tingnan natin ito, mahal kung hamartano to. Click mo to. Ito. Hamartano. Kasi nga, ang ito ay kumukonekta doon sa hamartia. Kapag ang hamartia ay hindi mo na-confess, doon papasok yung hamartano sa kapwa. Kaya nga, malinaw na tinuturo natin na meron talagang hamartia, hamartano, hamartia. Natin ito, verb. Pareho silang miss the point, miss the mark, pero kung titingnan nyo sa lexicon, verb and non-verb, magkaiba po yan. Okay? So tama yung sinasabi nito. Ang bunga ng pagiging makasalanan ay paggawa ng kasalanan sa kapwa. Kaya nagkakagawa ng pagkakamali sa kapwa kasi ikaw yung makasalanan. Tama yung logic. Yan ang tama. Diba? So kapatid, yun lang. May malinaw, di ba malinaw? May tanong pa mo ba? Sige kapatid. Bali yung sa akin, bali yung po connect dito sa nangyari na po ngayon. About yung sa linggo po sa member tayo. Send po ba yun na talaga sa mga tayo? Last week. Oo, yung lana ni Christ siya, Mateo 24, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako.
magkakaroon ng magkakaroon ng kaharian laban sa kapwa-kaharian. Ano nangyayari? Ukraine versus Russia, Israel versus Iran. Ngayon may bago yata, US versus Iran. Tapos yung lindol talaga doon. Alam niyo pag sinabing birth pains, in-example ng Diyos yung yung lindol. Labor. Parang yung tao naglilibot. Ayun yung naglilibot, di ba? Hindi, ganito yan mga kapatid. Pag sinabing birth pains, ang albawa, ang taon na to, ang lindol, siguro meron lang 5 times. Next year, doble ng doble. Pag hindi na patindi ang lindol. Yung mga paldo ngayon, mga super type na yan. Alam nyo bakit? Kasi nakita na ni Christ ang future na dadami ang tao, pag dumami ang tao, magtatayo ng building ang tao, magkakaroon sila ng energy, kukuha sila ng magkakaroon sila ng mga energy, magtatayo ng mga pabrika, magkakaroon ng pollution, maaapekto ng ecosystem natin, magkakaroon ng tinatawag na climate change. Nakita na ni Christ yun. Nung nakita ni Christ sa magkakaroon ng climate change, ang epekto nun, malalakas na lindol, malalakas na bagyo. Lahat ng yan. Kasi si Christ ang gumawa nito di ba? Si Jesus ang, di ba sabi sa Colossians 1:16, si Kristo, sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Kaya alam niya in the future na darating ang panahon, lilindol sa kabit-bilang dako. Nakita rin niya na magkakaroon ng maraming bansa, magkakagera. Kaya yung yan ay simula pa lang daw ng paghihirap. Pero yung birth pains na sinasabi sa Mateo 24, pasok yan sa 7 years tribulation. Pero ngayon kasi, nire-ready na tayo sa 7 years. Nire-ready na tayo sa tribulation age.